Takot akong magbukas ng puso, ngunit isang aso ang nagturo sa akin ng tapang. Kumusta? Ako si Marikit, 21 taong gulang, at mula pa pagkabata, likas na akong tahimik at mahiyain. Hindi ako yung tipo ng batang palakaibigan, mas gusto kong mag-isa, nakamasid sa mga kalaro habang naglalaro sila, at nangangarap na sana ay makasali ako sa kanilang saya. Hindi ko alam kung paano magsimula ng usapan at takot akong tanggihan o mapahiya. Madalas akong malungkot, parang may pader na humahadlang sa akin sa mundo ng ibang tao. Malapit na ang aking ika-18 kaarawan, at tulad ng dati, inaasahan kong magiging isang ordinaryong araw lang ito, walang espesyal na selebrasyon. Pero ang nanay ko, si Aling Luningning, ay may ibang plano. Alam niya kung gaano ako kalungkot at nais niyang may gawin siya para sa akin na kakaiba. Siguro ito ang makakatulong para maging bukas ka, sabi niya habang nakangiti ng may himig ng lihim, habang patungo kami sa bahay ng matalik nilang kaibigan sa bayan ng San Pablo. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin niya, pero unti-unting lumalakas ang aking kuryosidad habang papalapit kami sa kanilang bahay. Nang pumasok kami, agad kong naamoy ang init ng lugar, halimuyak ng mga hayop at ang tunog ng mga paa ng aso na tumatapakan sa sahig. Sa isang sulok ng sala, may mga tuta ng Golden Retriever, naglalaro ng masaya. Hindi pa ako nagkaroon ng aso noon kaya ang saya-saya ko sa mga maliliit na nilalang na may makintab na gintong balahibo at malalaking matang puno ng kuryosidad. Pero hindi ko rin maipaliwanag, hindi ako gaanong komportable sa paligid nila. Gusto ko ang mga hayop pero natatakot ako sa responsibilidad ng pag-aalaga ng isang nilalang na umaasa sa akin. Bigla akong tinawag ni nanay, ito ang regalo mo, sabi niya, itinuturo ang isang tuta na tahimik na nakahiga sa isang sulok. Hindi siya kasing aktibo ng iba, may mga matang malalalim at mahinahon na tila nakakaunawa sa aking pag-aalinlangan. Nang tumingala siya at tumingin sa akin, may kakaibang koneksyon akong naramdaman. Dahan-dahan siyang lumapit, parang naunawaan ang aking kinakailangang oras para makasabay, saka humiga sa aking kandungan, ang ulo niya ay nakasalalay sa aking binti. Napalambot ang puso ko sa sandaling iyon. Hindi ko alam kung kaya ko siyang alagaan, mahina kong sabi kay nanay na maihalong kaba sa dibdib. Tumango siya ng may pangunawa. Tuturuan kanya maging matapang at matututo kang magtiwala sa sarili. Nagbigay ako ng mahinang buntong hininga at tinanggap ang tuta, na pinangalanan kong Dino. Inuwi namin siya at dahan-dahan akong nagsimula sa bagong buhay bilang isang tagapag-alaga ng aso. Sa mga unang araw, nalilito ako at natatakot, hindi lang dahil sa mga pangangailangan ni Dino, kundi dahil sa bagong papel ko sa sarili ko. Pero kahit batang-bata pa siya, iba ang aura ni Dino, kalmado, mahinahon, hindi ako pinipilit maging iba. Nandyan lang siya, naghihintay ng aking kumpanya. Hindi ko namalayan, habang inaalagaan ko siya, unti-unting nagbago ang loob ko. Gustong-gusto ni Dino ang aking presensya, tila espesyal ang pakiramdam na kasama siya, palagi siyang nasa tabi ko, pinagmamasdan ako gamit ang kanyang malalaking mata na para bang naiintindihan niya ako ng higit pa sa kahit sino. Kapag nagsalita ako sa kanya ng mahina, sumasagot siya sa pamamagitan ng malumanay na pagwagayway ng buntot o mga tingin na nagpaparamdam na nakikinig siya ng totoo. Hindi ako dating magaling makihalubilo, pero kay Dino, iba ang lahat. Nakaramdam ako ng kumpiyansa at isang ligtas na lugar kung saan maaari kong ipahayag ang sarili ng hindi natatakot na husgahan. Habang lumilipas ang mga buwan, lumaki si Dino, mula sa maliit at malambot na tuta, naging malakas at matikas na aso, may mahahabang mga binti at makintab na gintong balahibo. Ngunit ang mga mata niya ay nanatiling buo ng inosenteng liwanag, kahit na may kalaliman na ng pag-unawa. Hindi na siya yung munting tuta na inaalagaan ko ng may kaba, siya na ngayon ang aking kaibigan, kasama sa bawat sandali ng saya at lungkot. Alam niya kung kailan ako nangangailangan ng kasama at hindi siya nagdadalawang isip na lumapit. Kapag naupo ako sa sofa para magbasa o manood, agad siyang dumarating at humihiga sa tabi ko, ang ulo niya ay nakasandal sa aking kandungan o mga paa, parang isang bahagi na siya ng aking sarili. Ang paghaplos sa kanyang balahibo ay naging sandali ng kapayapaan at pagre-relax para sa akin. Si Dino ay mahilig sa mga haplos at ako rin. Kapag lumalapit ako sa kanya, masigla niyang iniwagayway ang buntot, parang inaabangan ang aking pag-aalaga. Hindi siya yung uri ng aso na iiwas kapag may tao, siya ay naghahanap ng pisikal na koneksyon, yakap at lambing. Alam niya na hindi lang siya natutuwa,
kundi napapawi rin niya ang aking mga alalahanin. Ang mainit na katawan ni Dino, malambot niyang mga tainga, at ang tahimik na presensya niya ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. At kapag dinadalhan ko siya ng lambing, hindi nagtatagal ay sinasagot niya ito, muling yayakap ng kanyang malalaking paa, dumudulas sa aking mga binti, o inilalagay ang kanyang ulo sa aking balikat na parang sinasabi, narito ako para sa iyo. Tulad ng pag-aaruga mo sa akin. Pero ang pinaka nakakatawang sandali ay kapag sinimulan niyang dilaan ako. Sa una, natatakot ako sa lakas ng kanyang pagdila, pero natutunan kong ito ay paraan niya ng pagpapakita ng pagmamahal. Parang sinasabi niya, nandito ako, kasama mo, hindi ka nag-iisa. Si Dino ay may kakaibang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal, hindi lang ito basta pisikal na kilos, kundi isang tahimik na pahayag na mahalaga ako sa kanya, masaya siyang kasama ko, at matatag ang aming samahan. Ang init ng katawan niya sa tabi ko, ang lambing ng bawat haplos at pagdila ay parang isang lihim na wika na hindi kailangan ng salita. Hindi ko inakala na isang aso ang magtuturo sa akin kung paano magbukas ng puso, matutong magtiwala at mahalin ang sarili. Sa kanya, natutunan kong hindi ko kailangang magpanggap o matakot. Tinanggap niya ako ng buong buo, kasama ang aking mga takot at kahinaan. At sa bawat araw na lumilipas, palalim ang aming pagkakaibigan, si Dino ay naging higit pa sa alagang hayop, siya ay naging bahagi ng aking kaluluwa, isang matatag na paalala na ang pagmamahal, pagtanggap, at tiwala ang pundasyon ng tunay na buhay. Ngayon, alam ko, habang kasama ko si Dino, walang imposibleng mangyari. Ngayon, handa na akong harapin ang mundo, kasama siya. Palapit na ang araw ng aking 18 kaarawan, pero hindi ito ang karaniwang araw na inaasahan ko noon. Lumipas ang mga araw mula nang dumalaw kami sa bahay ni Mang Rico sa San Pablo, ang matalik na kaibigan ng nanay ko na may mga tuta ng Golden Retriever. Palibhas ay mahiyain ako at madalas mag-isa sa eskwela, hindi ko inaasahan na ang araw na iyon ay magiging simula ng isang malaking pagbabago sa buhay ko. Ako si Marikit, 21 taong gulang, isang simpleng babae mula sa bayan ng Liliw, Laguna. Mula pagkabata, mas gusto kong manatili sa likod ng mga tao, nagmamasid lamang habang sila'y nagkakasiyahan. Hindi ako sanay makipag-usap ng madalas, at lagi akong natatakot na baka hindi ako tanggapin, kaya mas pinili kong huwag na lang makihalubilo. Pero ng araw na iyon, sa loob ng bahay ni Mang Rico, habang tinatanaw ko ang mga tuta na naglalaro, may kakaibang naramdaman akong sumabog sa puso ko. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit, pero doon, sa gitna ng mga maliliit na aso, naramdaman kong may isang tuta na para bang tumingin sa akin ng mailalim, higit pa sa karaniwan. Ang tuta na iyon ay tahimik, hindi kasing aktibo ng iba, ngunit may mga matang punong-puno ng pag-unawa at kabaitan. Nang siya ay lumapit at humiga sa aking mga kamay, parang narinig ko ang kanyang tahimik na panawagan, hindi ka nag-iisa. Hindi ko inaasahan ang regalong iyon mula sa nanay ko, si Aling Luningning, na palaging nakakaunawa sa akin nang hindi ko kailangan magsalita. Siya ang magiging kasama mo, Marikit, sabi niya nang nakangiti. At doon nagsimula ang aming kwento ni Dino, ang tuta na nagdala ng liwanag sa madilim kong mundo. Hindi ko pa rin malilimutan ang araw na iyon, ang init ng kanyang katawan sa aking kandungan, ang lambing ng kanyang mga mata, at ang katahimikan na dumaloy sa paligid habang kami ay nagkakilala. Hindi ko pa alam noon kung paano niya mababago ang buhay ko, pero alam kong may kakaibang lakas sa kanya na nagpapalakas din sa akin. Habang naglalakad kami pauwi ng bahay, dala ko si Dino, hindi lang bilang isang alaga kundi bilang isang bagong kaibigan na handang samahan ako sa bawat hakbang ng aking buhay. Ang simpleng regalo ni nanay ay naging simula ng isang hindi inaasahang paglalakbay, isang paglalakbay patungo sa pagtanggap sa sarili at sa pagtuklas ng tunay na kahulugan ng pagtitiwala at pagmamahal. Sa mga susunod na araw, unti-unting nagbukas ang aking puso, at sa tulong ni Dino, natutunan kong harapin ang mundo ng may tapang na dati hindi ko inakalang makakamtan ko. Hindi pa namin alam ni Dino ang mga pagsubok na haharapin namin, ngunit sa bawat araw na kami magkasama, mas lalo kong naipapakita sa sarili ko na kaya kong lumaban, kaya kong magmahal, at kaya kong maging higit pa sa tahimik na batang babae na palaging nagtatago sa likod ng mga tao. Hindi ko inaasahan na ang isang tuta ay magiging tulay ko para makalabas ako sa aking sariling mundo. Ako si Marikit, 21 taon, at kahit na mahiyain ako, may pagnanasa akong matutong makipag-usap at makipagkaibigan sa iba. Ngunit sa loob ng maraming taon, ang takot na ma-reject o hindi tanggapin ay pumipigil sa akin.
Madalas akong nag-iisa, nagmamasid lamang sa mga tao, habang sila ay nagtatayo ng mga samahan na tila hindi ko kayang salihan. Ang lahat ng ito ay nag-iba nang tanggapin ko si Dino, ang tuta ng Golden Retriever na ibinigay ng nanay ko bilang regalo sa aking kaarawan. Sa simula, natatakot ako sa responsibilidad na dala ng pag-aalaga sa isang buhay, lalo na sa isang nilalang na umaasa sa akin ng ganito kalaki. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, natutunan kong alagaan siya, magpakain, maglaro, at magbigay ng pagmamahal ng walang hinihinging kapalit. Kung dati, ang pakikipag-usap sa mga tao ay isang malaking hamon, ngayon ay unti-unti akong nagkakaroon ng lakas ng loob na makipag-ugnayan, salamat kay Dino. Sa mga lakad namin sa parke sa Liliw, nakikilala ko ang ibang mga may-ari ng aso. Dala ni Dino ang aking loob upang makipagkwentuhan, kahit pamahina ang aking boses at nanginginig ang mga kamay. Ito si Dino, palagi kong ipinapakilala, siya ang aking kaibigan. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman kong unti-unting nabubuo ang aking kumpiyansa. Hindi ko pa rin lubos na mawari kung paano niya nagagawa iyon. Ang aso na ito na may kakaibang kapayapaan sa kanyang mga mata ay tila may mahiwagang kapangyarihan na magpatahimik ng aking mga takot at magbigay ng tapang. Ngunit hindi ito madali. Minsan, kapag gabi na at tahimik ang bahay, biglang bumabalik ang mga lumang takot at pangamba. Naiisip ko kung sapat ba ang aking kakayahan para alagaan si Dino, kung kaya ko ba talagang makipagkapwa-tao ng bukas ang puso. Pero palaging nandyan si Dino. Kapag ako'y nalulungkot, dahan-dahan siyang lumalapit, inilalagay ang kanyang ulo sa aking tuhod, at parang sinasabi, hindi ka nag-iisa, Marikit. Ang mga malalambing niyang mata ay nagbibigay sa akin ng lakas upang harapin ang bawat araw. Dahil kay Dino, natutunan kong maging mas mapagpasensya sa sarili. Hindi ko kailangang maging perpekto o mabilis magbago. Unti-unti, sa mga simpleng hakbang, natututo akong tanggapin ang aking sarili, kasama ang mga kahinaan at takot ko. At habang lumalalim ang aming samahan, mas lalo kong naunawaan na hindi lang si Dino ang natutulungan ko, ako rin ang tinutulungan niya. Sa bawat haplos, sa bawat pagdila niya sa aking kamay, may mensaheng nagmumula sa puso, pagmamahal at pagtanggap na walang kondisyon. Hindi ko inaasahan na sa isang maliit na bayan sa Laguna, sa isang simpleng bahay, may isang tuta na magbabago ng buhay ko ng ganito kalalim. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Sa kabila ng lahat, may mga hamon pa ring naghihintay, mga pagsubok na susubok sa aming pagkakaibigan at sa lakas ng aking puso. At habang si Dino ay tumatangkad at lumalakas, nararamdaman kong kami rin ay kailangang lumakas upang harapin ang mga darating na unos. Hindi ako titigil na lumaban, hindi dahil sa gusto kong maging iba, kundi dahil kay Dino, ang kaibigan kong nagmulat sa akin sa tunay na kahulugan ng tapang at pagmamahal. Hindi ko malilimutan ang unang araw na dinala namin si Dino sa bahay, isang araw na puno ng halong saya, kaba, at hindi inaasahang mga pagsubok. Ako si Marikit, 21 taong gulang, tahimik at mahiyain na babae mula sa Liliw, Laguna. Bagamat palagi akong nag-iisa at natatakot makipag-ugnayan sa iba, nagpasya akong tanggapin ang hamon ng pagiging tagapag-alaga ni Dino, ang tuta ng Golden Retriever na regalo ng nanay ko para sa aking ika-18 kaarawan. Nang makarating kami sa bahay, dala ko si Dino sa kanyang maliit na kulungan. Ang init ng katawan niya at ang lambing ng kanyang mga mata ay nagbibigay sa akin ng kakaibang saya at kapanatagan, ngunit hindi mawawala ang takot na baka hindi ko siya maalagaan ng maayos. Sa unang ilang araw, halos araw-araw akong nagigising ng maaga para pakainin siya, linisin ang kanyang kulungan at tiyaking maisapat siyang tubig. Napag-alaman kong ang buhay ng isang tuta ay hindi biro, kailangan ng oras, pasensya, at labis na pagmamahal. Madalas akong ma-stress lalo na kapag umiiyak siya o nagkakagulo sa bahay. Isang gabi, habang nagbabakasyon ang nanay ko sa Maynila, naiwan kami ni Dino sa bahay. Biglang nagising ako sa ingay, umaasang si Dino ay nagkakaroon ng problema. Nang tingnan ko siya, nakita ko siyang nanginginig at tila nahihirapan. Nataranta ako at tinawagan ko agad ang vet sa bayan ng Liliw. Pinayuhan ako na dalhin siya agad sa klinika, kaya dali-dali akong naghanda at sinamahan si Dino sa biyahe. Sa kabila ng takot at pag-aalala, napagtanto ko na kailangan kong maging matatag para sa kanya. Nang makarating kami sa klinika, sinuri siya at napag-alaman na may maliit siyang impeksyon sa tiyan. Binigyan siya ng gamot at mga payo kung paano siya aalagaan upang gumaling.
Bagamat nakaramdam ako ng pagod at panghihina, naramdaman ko rin ang isang bagong lakas na sumisiklab sa loob ko, ang responsibilidad na mahalin at pangalagaan si Dino, kahit sa mga mahihirap na sandali. Sa mga araw na iyon, natutunan kong humingi ng tulong at tanggapin ang suporta mula sa nanay ko at sa mga kapitbahay na may mga alagang aso rin. Unti-unti, napagtanto kong hindi ako nag-iisa sa pagharap sa mga hamon na dala ng pag-aalaga. Dino, sa kabila ng kanyang kabataan, ay naging aking guro sa pagtitiyaga at pagmamahal. Sa bawat paglalakad sa parke, sa bawat paglaro sa gilid ng bahay, nararamdaman ko ang aming pag-usbong bilang magkaibigan. At sa kabila ng mga pagsubok na iyon, naramdaman ko na unti-unting bumubukas ang puso ko sa mundo. Hindi na ako takot humarap sa mga tao dahil kasama ko si Dino bilang aking lakas at sandigan. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang aming kwento. Ang mga pagsubok na iyon ay simula lamang ng mas malalaking hamon na haharapin namin bilang magkaibigan at bilang pamilya. Hindi ko akalain na sa kabila ng aking takot at pag-aalinlangan, si Dino ang magiging gabay ko sa pagtuklas ng tunay na kahulugan ng pagkakaibigan. Ako si Marikit, 21 taong gulang, mula sa tahimik na bayan ng Liliw, Laguna. Matagal na akong mahiyain at likas na nag-iisa, pero nang tanggapin ko si Dino, ang tuta ng Golden Retriever na regalo ng nanay ko, unti-unti akong nabago. Sa mga unang buwan na magkasama kami, napansin ko ang pagbabago sa sarili ko. Hindi lang ako naging mas malapit sa mga tao sa paligid ko, kundi natuto rin akong makinig at magpahayag ng aking mga saloobin. Si Dino ang nagsilbing tulay para sa akin na makipag-ugnayan sa mundo. Hindi naging madali ang mga unang araw, maraming pagkakataon na ako'y natatakot at nag-aalala kung kaya ko bang alagaan siya ng tama. Ngunit sa bawat araw, natutunan kong harapin ang mga hamon ng may tapang at pasensya. Isang araw, habang naglalakad kami sa parke ng bayan, may nakasalubong kami na iba pang mga may-ari ng aso. Palibhasa ay mahiyain ako, unang-una akong nag-alinlangan na sumali sa kanilang usapan. Ngunit si Dino, na may likas na kalmadong aura, ay naging dahilan upang magbukas ako. Siya si Dino, sabi ko nang may bahagyang ngiti, hawak ang tali niya. Mahilig siyang makipaglaro. Dahil dito, unti-unti akong nakipagkumustahan sa kanila, nakipagpalitan ng mga kwento tungkol sa mga alaga namin, at nadama ko ang init ng pakikipagkaibigan na matagal ko nang hinahanap. Hindi lamang ako naging mas palakaibigan, kundi nadama ko rin ang paglago ng aking tiwala sa sarili. Natutunan kong hindi ko kailangang itago ang aking mga kahinaan, at na ang pagiging totoo sa sarili ay mahalaga sa bawat relasyon. Si Dino ang nagturo sa akin na ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay, kundi pati na rin sa pagtanggap sa sarili at sa iba. Sa bawat haplos at yakap niya, naaalala ko na may isang nilalang na laging nandyan para sa akin, na hindi humuhusga kundi nagmamahal ng walang kondisyon. Ngunit habang lumalalim ang aming samahan, may mga bagay na unti-unting lumilitaw, mga sikreto at mga tanong na hindi ko pa kayang sagutin. May mga pagkakataon na napapansin ko si Dino na tila nagbabantay ng mas matindi, na parang may nararamdaman siyang hindi ko pa maintindihan. Ano kaya ang hinahanap niya? Ano ang mga lihim na taglay ng aso na ito na naging higit pa sa alaga ko? Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-usbong ng pagkakaibigan, kundi pati na rin sa pagtuklas ng mga misteryo sa likod ng mga mata ni Dino, mga bagay na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Hindi ko inakala na ang simpleng presensya ni Dino ay magdudulot ng ganitong kalalim na pagbabago sa aking buhay. Ako si Marikit, 21 taong gulang, isang babae mula sa Liliw, Laguna, na matagal nang nakulong sa takot at pangamba sa pakikisalamuha sa ibang tao. Ngunit sa tulong ng aking aso, si Dino, natutunan kong buksan ang puso ko at harapin ang mundo ng may tapang. Matapos ang ilang buwan ng pagsasama, napansin ko kung paano unti-unting lumalago ang aming samahan, mula sa isang simpleng relasyon ng alaga at tagapag-alaga, naging matibay na pagkakaibigan at pag-unawa. Ngunit isang gabi, habang naglalakad kami sa madilim na kalsada pauwi mula sa parke, may narinig akong kakaibang ingay mula sa likod ng aming bahay. Si Dino, na palaging kalmado at mahinahon, biglang naging alerto at nagbantay ng matindi. Hindi ko maintindihan ang kanyang nararamdaman, ngunit ramdam ko ang tensyon sa hangin. Naglakad siya ng palapit sa isang madilim na sulok, at doon ko nakita ang isang anino na tila nagmamasid sa amin. Nagulat ako at napailing, ngunit si Dino ay hindi natakot. Sa halip, tumayo siya ng matikas,
Pinakita ang kanyang tapang sa kabila ng panganib na maaaring dumating. Doon ko naisip na si Dino ay higit pa sa isang simpleng aso, mayroong siyang kakayahan na maramdaman ang mga bagay na hindi ko nakikita. Pagkatapos ng insidenteng iyon, napansin ko na mas naging maingat siya at mas madalas na nagbabantay. Parang may tinatago siyang lihim na gusto niyang iparating sa akin, ngunit hindi ko pa maintindihan. Nagsimula akong pag-isipan kung ano ang maaaring dahilan nito. Mayroon bang panganib na papalapit sa amin? O may mas malalim na dahilan kung bakit ganoon ang ugali ni Dino? Sa kabila ng mga tanong na ito, hindi ko maiwasang humanga sa tapang at dedikasyon ni Dino. Siya ang aking sandigan sa mga gabi ng takot at kawalang katiyakan. Ngunit ang nangyari sa gabing iyon ay simula lamang ng isang serye ng mga pangyayari na maglalagay sa amin sa gitna ng isang hindi inaasahang kwento, isang kwento ng pagtitiwala, tapang, at mga lihim na kailangang tuklasin. Hindi ko alam kung handa akong harapin ang mga darating na pagsubok, pero isang bagay ang sigurado ako, hindi ako mag-iisa, dahil si Dino ay palaging nasa tabi ko, handang ipaglaban ang aming buhay at ang aming pagkakaibigan. Hindi ko lubos akalain na ang buhay ko kasama si Dino ay magdadala sa akin sa isang di inaasahang pagsubok, isang lihim na magpapabago sa lahat ng akala ko tungkol sa kanya at sa sarili ko. Ako si Marikit, 21 taong gulang, isang tahimik na babae mula sa Liliw, Laguna, na matagal nang nakulong sa sariling mundo. Ngunit sa tulong ni Dino, ang tuta kong Golden Retriever, unti-unti akong nabuksan at natutong magtiwala. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabing ilog ng aming bayan, bigla akong napansin na kakaiba ang kilos ni Dino. Hindi siya tulad ng dati, hindi siya masaya o kalmado. Sa halip, tila siya ay nag-aalalang may pangamba, palihim na tumingin sa paligid at unti-unting lumalapit sa akin na may kakaibang pagkabalisa. Anong nangyayari, Dino? Mahina kong tanong sa kanya habang hinahawakan ko ang kanyang ulo. Ngunit wala siyang sagot, maliban sa isang malalim na tingin na parabang may gustong ipahiwatig. Pagkatapos, nang walang babala, bigla siyang tumakbo papunta sa madilim na bahagi ng ilog, at ako'y hinabol niya ng mabilis. Sa kabila ng aking takot, sinundan ko siya, na hindi alam kung ano ang aking haharapin. Nang makarating kami roon, may nakita kaming isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng mga damo. Nang buksan namin ito, nakita ko ang isang lumang sulat at ilang larawan na tila may kaugnayan sa isang misteryosong pangyayari sa aming bayan. Hindi ko maintindihan ang lahat ng nakasulat, ngunit ramdam ko na ito ay mahalaga, isang lihim na matagal nang nakatago at ngayon ay unti-unting lumalabas. Si Dino ay tila nagbabantay, hindi ako pinapalayo sa lugar na iyon, at sa bawat tingin niya sa akin, nararamdaman kong sinasabi niya, kailangan nating alamin ang katotohanan. Hindi ko alam kung sino ang nag-iwan ng kahon na iyon o bakit ito napunta sa ilog sa aming bayan, ngunit alam kong ito ay simula ng isang kakaibang kwento na maglalagay sa amin sa gitna ng isang palaisipan. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng ligalig sa aking puso, kaya ko ba harapin ang mga susunod na kabanata ng buhay ko? Ano ang mga sikreto na dadalhin ng sulat na iyon? Habang hawak ko ang mga lumang larawan, hindi ko maiwasang magtanong, may kakaibang koneksyon ba si Dino sa mga lihim na ito? At ano ang papel ko sa misteryo na unti-unting bumabalot sa amin? Hindi ko pa alam, pero isang bagay ang sigurado, ang buhay ko ay hindi na magiging tulad ng dati, at ang aming kwento ay magdadala sa amin sa mga lugar na hindi ko inakalang mararating namin. Hindi ko inakala na ang isang simpleng tuta ay magdadala sa akin sa gitna ng isang lihim na matagal nang nakatago sa aming bayan. Ako si Marikit, 21 taong gulang, mula sa Liliw, Laguna. Sa kabila ng aking pagiging mahiyain, ang kwento ko ay unti-unting lumalalim dahil sa kakaibang koneksyon ko kay Dino, ang aking Golden Retriever. Pagkatapos naming matagpuan ang lumang kahon sa tabing ilog, hindi kami nakapahinga. Ang sulat na nasa loob ay puno ng mga pahiwatig tungkol sa isang nawawalang kayamanan at isang pamilya na may mga lihim na itinago mula pa sa panahon ng mga ninuno namin. Sa bawat araw, habang binabasa ko ang mga sulat at pinagmamasdan ang mga larawan, lumalalim ang aking pag-usisa. Ngunit mas lalo kong napapansin na si Dino ay hindi lamang basta aso. May mga sandali na parang nakikinig siya sa mga tinig na hindi ko marinig at binabantayan niya kami ng may kakaibang ingat. Isang gabi, habang nag-aaral ako ng mga dokumento sa silid, biglang tumunog ang telepono. Isang misteryosong tinig ang nagsabing huwag mong ipagpatuloy ang paghahanap, Marikit. Malalagay kayo sa panganib.
Kinabukasan, napansin kong may mga taong sumusunod sa akin sa palengke at sa parke. Hindi ko alam kung sino sila, pero ramdam ko ang kanilang masamang intensyon. Dino, na dati tahimik lang, ay naging mas alerto at protektibo. Sa bawat paglakad namin, malapit siya sa akin, handang ipagtanggol ako sa anumang panahon. Hindi ko maiwasang matakot, pero hindi rin ako gusto sumuko. Ang mga lihim na ito ay bahagi na ng aking buhay, at gusto kong malaman ang buong katotohanan, para kay Dino, para sa akin, at para sa bayan namin. Habang lumalala ang mga pangyayari, nararamdaman kong unti-unting nagbabago ang aming relasyon ni Dino. Hindi na siya lang basta aso, kundi isang kasama sa laban, isang tagapagtanggol na laging nandyan kapag kailangan ko. Ngunit ang pinakamalinaw na tanong ay, ano ang tunay na koneksyon ni Dino sa lihim na ito? At hanggang saan kaya namin harapin ang panganib na dala nito? Habang lumalalim ang gabi, ramdam kong ang mga susunod na araw ay puno ng pagsubok, isang laban na hindi ko inaasahan, ngunit handa akong harapin dahil magkasama kami ni Dino sa hirap at ginhawa. Ang aming kwento ay nagiging mas komplikado, ngunit hindi kami titigil. Sa kabila ng lahat, ang aming samahan ay matatag, at ang aming tapang ay unti-unting sumusubok sa hangganan. At sa likod ng mga pangyayaring ito, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Handa ba akong malaman ang buong katotohanan, kahit na maaaring masaktan ako? Hindi ko inakala na ang buhay ko ay magiging ganito, puno ng panganib, lihim, at mga pagsubok na magpapalakas sa akin ng higit pa sa aking inaakala. Ako si Marikit, 21 taong gulang, mula sa bayan ng Liliw, Laguna. Mula nang tanggapin ko si Dino, ang aking golden retriever, bilang kasama sa buhay, nagbago ang lahat. Ngunit ngayon, hindi lang basta pag-aalaga at pagmamahal ang aming pinagdadaanan, isang masalimuot na misteryo ang bumabalot sa amin. Sa kabila ng mga babala at mga taong sumusunod sa akin, hindi kami nagpatalo. Sa tuwing lumalakad kami ni Dino sa mga makipot na kalsada ng aming bayan, ramdam ko ang tensyon sa bawat hakbang namin. Parang bawat anino ay may dalang banta. Si Dino, na dati munting tuta na hindi ko alam kung paano aalagaan, ay naging matikas, matapang, at handang ipaglaban ang aming buhay. Sa bawat galaw niya, ramdam ko ang determinasyon na protektahan ako mula sa panganib. Isang gabi, habang kami naglalakad pa uwi, biglang may sumulpot na dalawang lalaki na tila may masamang intensyon. Hindi ako makagalaw sa takot, ngunit si Dino ay hindi nag-atubiling tumayo, kumawala sa tali, at sinunggaban ang isa sa kanila. Nagulat ang mga lalaki sa tapang ni Dino at mabilis silang tumakas. Ako'y nanginginig sa takot, pero ramdam ko ang lakas ni Dino na bumabalot sa akin, parang siya ang aking tagapagtanggol sa madilim na mundo na ito. Hindi ko mabilang kung ilang gabi na kaming nagbabantay, nag-uusap, at nag-iisip kung paano namin haharapin ang mga susunod na hakbang. Ang misteryo ng sulat, ang mga larawan, at ang mga lihim ng aming bayan ay unti-unting lumalabas, ngunit tila may mga puwersang gustong pigilan kami. Ang aming samahan ni Dino ay naging mas matibay kaysa dati. Hindi na siya lang basta aso, siya ang aking kaibigan, aking kakampi, at aking tagapagtanggol sa gitna ng unos. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi ko pa maintindihan, ang tunay na dahilan kung bakit si Dino ang napiling maging kasama ko sa laban na ito. Habang tumataas ang tensyon, nararamdaman ko ang presyon na unti-unting pumipigil sa aking hininga. Ngunit sa bawat titig ni Dino, nakikita ko ang pag-asa, ang tapang, at ang pagmamahal na walang hanggan. Ito ang pinakamataas na punto ng aming kwento, kung saan ang panganib ay sumusubok sa aming lakas at pagkakaibigan. At sa gitna ng dilim, isang tanong ang bumabalot sa akin, hanggang kailan kami magtatagal? At ano ang magiging kapalaran namin ni Dino sa mundong puno ng lihim at panganib? Hindi ko pa rin lubos maintindihan ang lalim ng kwento na hatid ni Dino sa aking buhay, isang kwento ng pagtitiwala, tapang, at lihim na magbabago sa amin magpakailanman. Ako si Marikit, 21 taong gulang, mula sa Liliw, Laguna. Sa simula, ako'y isang mahiyain at takot na babae. Ngunit dahil kay Dino, natutunan kong harapin ang aking mga takot at buksan ang puso ko sa mundo. Ngunit ang mga pangyayaring nangyari nitong mga nakaraang buwan ay nagsimula ng magdala ng dilim sa aming buhay. Ang mga sulat na natagpuan namin, ang mga taong sumusunod at nagbabanta, at ang misteryosong koneksyon ni Dino sa lahat ng ito ay nagdulot ng matinding pagkalito at takot. Isang gabi, habang kami naglalakad sa tabing ilog, biglang naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may dalang babala.
Si Dino ay tumayo ng matikas, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim, at naramdaman kong may paparating na pagbabago na hindi namin maiiwasan. Sa isang iglap, may mga anino ang dumating, mga taong may dala ng mga lihim na matagal nang itinago, at ngayon ay handang ilabas ang kanilang tunay na kulay. Hindi ko alam kung ano ang magiging kinahinatnan ng laban na ito, pero isang bagay ang sigurado ako, hindi ako mag-iisa. Kasama ko si Dino, na hindi lamang alaga kundi kaibigan, kakampi at gabay sa madilim na landas. Habang nakatayo kami sa gitna ng unos, hawak ang isa't isa, alam kong ang aming samahan ay hindi matitinag, kahit ano paman ang dumating. Ang kwento namin ay hindi nagtatapos dito, ito ay isang simula ng mas malalim na paglalakbay, puno ng misteryo, pag-asa at pag-ibig. Ano ang susunod na mangyayari? Ano ang mga lihim na matutuklasan namin? Sa mga susunod na kabanata, malalaman natin ang katotohanan sa likod ng mga anino, at ang tunay na dahilan kung bakit si Dino ang napili kong kasama sa lahat ng ito. Hanggang dito na lamang muna, ngunit ang aming kwento ay patuloy na bubukas, isang kwento ng tapang, pagkakaibigan, at mga lihim na naghihintay na matuklasan. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na tulad nito. Hanggang sa muli mga kaibigan.